we discuss in a short and quick manner what is the preach all about. And right now, kasama natin si Pastor Hill bilang siyang speaker natin earlier. We'll have 3 questions for him na sasagutin ni Pastor. So, Pastor, ready ka na ba? Kapatid. Handa na pa. Okay, let's go na, Pastor. So, for our first question, ano ang Holy Week at bakit natin ito ginuginita? Okay, kapatid. Gaya ng ating mensahe kanina, na ang Holy Week ay ito po yung panahon na ginugunita natin yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo doon po sa cross. Ngunit, para po sa akin, kailangan po natin gunitain ito sa tamang kaparaanan ayon po sa banal na kasulatan, sapagat kaya ko po sinasabi na sa tamang kaparaanan kasi mayroong mga gumaganap o inaalala o ginugulitan nila yung ganitong kapanahonan sa hindi ayon na kaparaanan. Alin po ba doon, kapatid, yung pong tinatawag natin na ritual o tradisyon na kung saan alam naman natin yung mga ginagawa nila, yung nagsasacrifice sa pamagitan ng pasakit sa kanilang sarili mismo, na hindi naman po yun ang ayon sa plano ng Panginoon sa atin, sapagat sinasabi nga niya doon sa pitong wika na winikan niya na it is finished o naganap na. So yun po, ang kahulugan po noon ay ginawa na ng Panginoon sa Kristo yung kaparaanan upang tayo ay magkaroon ng salvation sa pamagitan nun. So, hindi na po dapat nating ulit-ulitin yun o every year. Kasi minsan lang po yun. At ang mari lamang gumawa noon, ayun po yung ating Panginoon sa Kristo mismo. Kaya, ang mahalaga lang dito na kailangan mag-reflect sa buhay natin yung kahulugan ng ginawa ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Napakagandang mensahe, Pastor Hill, no? Ginugunita po natin ang Holy Week, ngunit dapat sa tamang kaparaan. Tama ka pala. Maraming salamat. Okay po. At sa ating susunod na question, paano ipinakita ng Holy Week ang dakilang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan? Ayan. Para magkaroon ng kahalagahan o makita yung kahulugan ng Holy Week sa buhay ng mga isa sa atin, kailangan sabi ko nga, kailangan ipamuhay natin, mabigyan natin ng kahalagahan yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi kung hindi naman yun nagbunga doon sa mga tao na pinahalagahan ng Panginoon sa atin, yung ginawa niya sa cross, yung pagpahirap niya, dahil ang layunin naman talaga ng Panginoon doon, yung mabigyan tayo ng pag-asa na magkaroon tayo ng buhay na wala nang hanggan. So, magkaroon lamang yun ng kahulugan sa buhay natin kung yun ay nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung plano ng Diyos na yung pinaghirapan ng Panginoon doon po sa cross, na ang layunin talaga niya, dahil sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world, yung dahilan kung bakit niya ginawa yun, dahil mahal niya ang tao, yung mga taong makasalanan, kailangan yun, tugunan din natin yun sa pamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, dapat po talagang sinusunod na atin yung kalooban ng Diyos, no? Amen. Sapagkat marami siyang plano para sa atin. Ay kagaganda na ating buhay. Pag-una na doon ay yung pagliligtas niya sa atin. Praise God. Praise the Lord. At Pastor, Yes. last na po ito. Opo. Ano ang dapat maging kahulugan ng Holy Week sa atin bilang tagasunod ni Kristo? Ayan. Magandang tanong ulit. Sabi ko nga, para magkaroon ng kahulugan yun, yung paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo, kailangan po
makita sa buhay natin araw-araw yung kahulugan noon. Kasi kung hindi naman, sayang lang yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sayang yung kanyang plano. Sayang yung kanyang pagpapakahirap kung hindi naman nakikita sa buhay natin yun. Yung pinaglaanan niya talaga ng panahon, pagsakripisyo, paghihirap na kung saan kaya ginawa yun para tayo ay magkaroon ng kalayaan sa pagkaalipin natin sa mga makasalanang bagay at tayo ngayon ay magkaroon na ng pag-asa at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon. Kasi yun, kaya niya ginawa yun dahil sabi nga doon sa binanggit ko nilang John 3:16, dahil mahal na mahal natin tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo. Kaya niya ginawa yun. Ngayon, para magkaroon ng kahulugan yun, kailangan din po natin na suklian natin, ganapin natin yung plano ng Diyos para sa atin. Kasi sayang talaga yung ginawa ng ating Panginoon. Kung baliwalain natin yun, hindi magbunga sa buhay natin yun. Ang ibig ko sabihin, dapat kung ang Diyos nagpapakahirap, si Kristo nagpapakahirap, dapat may makikita yun na bunga sa buhay natin. Yung pinaghirapan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Napakabuti po ng mga narinig natin, no? Na upang pagbigay kahulugan ito sa ating mga Kristiyano ay dapat araw-araw itong nakikita. Yes, hindi lamang tuwing Holy Week. Exactly. Totoo. Araw-araw. Oo, dahil ang Kristyanismo po ay lifestyle. Hindi lamang po ito isang relihiyon, but pamumuhay. No? So maraming salamat po, Pastor, sa iyong oras, sa pagbibigay po sa atin ng may natutunan tayo. of course, naman Pastor, sa ating quick recap when it comes to our Sunday preach. So, muli ito po ang inyong lingkod, Sister Mary, and we'll see you soon. Bye!